Itinala ng UN Environment Program noong 2021 na ang pandaigdigang sistema ng agrikultura ang pangunahing sanhi ng biodiversity loss sa buong mundo. Ang mga gawi sa produksyon ng pagkain, katulad ng malawakang hayupan at sakahan na may iisang ani lamang, ay nagdudulot ng kawalan ng mga tirahan ng hayop, polusyon dahil sa mga artipisyal na pestisidyo at pataba, at ang pagbaba ng kalidad ng lupa. Gayunpaman, nakahanap ang mga butihing kawani ng Faculty of Management and Development Studies ng pamamaraang sustainable na ipinagtatagpo ang paggawa ng pagkain at ang preserbasyon ng biodiversity. Ang PermaGarden ay isang acronym para sa Permaculture Garden. Ang salitang garden ay nangangahulugang growing appreciation towards resilience, development, entrepreneurship, and nutrition. Ito ay binuksan sa publiko noong March 21, 2023, dulot ng inisyatibo sa Sustainability in Action Living Laboratory Campus ng Faculty of Management and Development Studies o FMDS ng Universidad ng Pilipinas, Pamantasang Bukas o UPOU. Nag-start ang PermaGarden initiated by Dr. Joanne Serrano, yung Dean ng FMDS. Tapos ay sa katulong niya si Dr. J. Bess Flores. So siya ay senior lecturer ng PSDT. Tapos ay permaculture expert. Tapos yun, ako katulong din ako doon. Sa loob lamang ng 2 taon, ang isang hardin nagmimistulang maliit na gubat na. Tulad ng isang gubat, may sustainable ecosystem sa loob ng hardin. May samut-saring inisyatibo upang mapanatili ang biodiversity sa lugar. Mayroong manok at bibe na tumutulong sa pag-compost at sa pagbungkal ng lupa. Sabing sustainable. So, ang mga tinatanim namin dito is open-pollinated. Tulad ang okra, yung pipino. Pagka yung nag-mature siya, doon na rin kami kumukuha ng mga pananim na seeds para sa masusunod na season. Kaya hindi kami nawawala. Pag di kasi OPV or open-pollinated, isang taniman isang lang. tanim lang. Bibili ka ulit. Halimbawa, yung mga sunflower, hindi siya open. Yung F1, pag tanim mo siya, ganun, kahit bumunga siya, kahit mag-seed siya, tinanim mo, hindi sumisipon. Yun ang mga F1, hindi siya nagtitino. Kaya sustainable kasi pwedeng ituloy-tuloy. Ganun. Sa PermaGarden, mayroong pollinators tulad ng stingless bee, ibon, paru-paro, at iba pa. Goal natin ang magkaroon ng zero waste management. Kaya yun nga, meron kaming composting, may bokashi composting. Meron din kaming sa non-biodegradable, eco-bricks yung ginagawa namin, or recycle ng mga ginagaming pots, ginagawa namin taniman ng halaman, ginagawa namin yung mga karton, ginagawa namin pang mulch sa aming mga plant para malisen yung soil erosion, seed erosion, para hindi ma-erode yung lupa dun sa bawat plant. Tapos pag na-decompose siya, so dagdag pa rin siyang fertilizer. Ayan. Sa pamamagitan ng composting, recycled eco-bricks, at pag-iimbak ng tubig ulan, natutupad ang layuning maging zero waste sa UPOU PermaGarden. Bukod sa pagkamit ng zero waste, nakapagbibigay din ng masustansyang pagkain at medisina ang mga tinanim dito. So, isa pang feature ng PermaGarden, meron kaming alitap-tap CC, ICC. Yung ganun, una muna, nagre-register sila para maka-avail sila ng passbook. So, anytime na pupunta dito sa PermaGarden, dala nila yung passbook kasi i-record ko ano yung nakuha nila. Kasi later on, kung ano naman yung iyong pwedeng i-exchange doon, halimbawa, ang pwede ko pang ipalitan yung aking services, pwede ako magbungkal ng lupa, pwede kong i-drive kayo papunta sa UPOU. Service or good. Oo, yun, ganon. Para sa mga nais bumisita, ngunit malayo sa Los Baños, ay maaari silang magpatayo ng kani-kanilang mga permaculture garden sa kanilang barangay, bakuran, o paaralan. Maaaring magpakonsulta sa FMDS Facebook page o mag-email ng inyong mga katanungan. Bukas silang tumulong sa pagsisimula ng permaculture garden sa kahit gaanong kaliit na espasyo. Abot kamay ang tuloy-tuloy na produksyon ng pagkain habang inaalagaan ang lokal na biodiversity.